material na ginawa ni contractor ay substandard pala. Construction ng isang gusali na wala pong pickup license po. Now, let me be clear, sir. Di ho ba lahat ng mga kontraktor para sila ay makapag-construct, mabigyan ng kontrata para gumawa ng building, what have you, they have to have a license coming from pickup. Tama ho ba? Tama po, sir. So, in Steelworks Corporation, wala, never silang pupunta dyan at nag-apply ng license. Wala po, sir. Hindi po. Wala po. So, paano ito ngayon, sir? Ano inyong reaction? Ayun po. Ano gaya po pwede gawin po ninyo? Dahil pinuntahan na rin po ng aming mga tauhan dyan sa mismong site, wala rin po nakita sa mga building ng pagkatayo nila, walang nakalagay na contractor. At pinalaman po nila sa mismo kay Mayor kung sino po yung contractor. Nalaman po nila, chinek po namin kung lisensyado o hindi. Dahil po hindi lisensyado po, magpa-file po ang pick-up ng kaso laban po dun sa contractor na yan po. So magpa-file po ang pick-up ng kaso laban sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Yes po. Paano kung halimbawa sasabihin nitong Golden Years Construction na kami sinab-contract lamang ng isang kontraktor na may lisensya po sa pick-up? Ay, hindi po pwede yun, sir. Bawal po. Bawal yung ganon. Bawal po yung mag-subcontract. At bawal po mag-build ng isang kahit sino po ng construction ng isang gusali na wala pong pick-up license po. Kaya nga po, okay. Kung sakali mang ginamit po na dahilan niyan itong Golden Years Construction na kami po sinab-contract lamang ng isang construction firm na may construction na pick-up. So pati yung construction company na nangontrata, nag-samkod sa kanila, madadali kung sakali ganun yung rotang ginamit nila, tinahak nila. Yes po. Maari po, sir. Pwede po namin silang filean din po ng kaso. So ano pong... po yung Good. nag-subcontract. Couple of questions na lamang po. So ano pong mga kaso o mga, kung marami man, o particular na kasong isasampa po ninyo laban dito sa Golden Years Construction? Particular po, yun po nga pag-build ng wala pong lisensya ng pick-up po. Yun po yung particular na violation based po sa Republic Act 4566 po. Okay. So, last question. Yes, sir. Wala po sa listahan ninyo ito. So, therefore, hindi nyo alam ang history nitong construction company na ito. Yes po, sir. Wala po kaming historical data regarding sa construction company po na Golden Years po. Maraming salamat po, Attorney Genaro Jacob, Executive Director, Philippine Contractors Accreditation Board. Thank you so very much, Attorney Jacob, sir. Maraming salamat po. Okay, ngayon naman, kausapin natin si J. Pelayo IV, Head Public Information Office, Angeles City, Pampanga. Mr. Pelayo, sir, good afternoon. Magandang hapon po, sir, at sa inyo pong mga taga-subaybay, sir. Okay, di ba kapag kumukuha ng building permit ang isang construction company para mag-construct ng struktura, or yung may-ari ng building na nagpapakonstruct, kapag kumukuha po yan ng permit sa inyo, di ba hinahanapan nyo po sila kung sino yung contractor, ang maging contractor, and tinitingnan nyo kung may lisensya ba yung contractor o wala, yung mag-construct ng building? Pagdating po sa proseso niya na hindi po siya aapokin, no? Pero ang alam ko po, dapat lahat ng mga requirements kailangan na isusumite sa City Engineer's Office. Opo. Gusto ko lang klaruhin po ulit, ha? I didn't catch you. Di ho ba may mga requirements yan? Kunyari, merong isang kumpanya gusto magpatayo ng isang commercial building. Alright? So ngayon, pupunta po yan sa LGU para kumuha po ng building permit. Tama? Yes. And then of course, kayo po ay magbibigay sa kanila ng mga requirements Yes po. na isusumite. Yes po, sir. And after na pag-submit nilang requirements na yun, titingnan nyo at na-fulfill lahat doon sa naka-specified requirements, only then papayagan nyo sila na
to go ahead dun sa construction na bibigyan nyo ng permit. Pero kasama po doon ba sa requirements na alamin nyo kung sino ang contractor at kung itong contractor ng yung papatayo na building ay may lisensya sa PCAP? Yung pong kasing nakalap lang namin na detalye, sir, is ang nakuha lang namin yung building permit na naka-acquire nila back in 2023. Correct. At yung pong report po sa amin na nag-start daw po itong construction was in year 2024 po. Okay. So, sorry sir, kung ako po'y parang makulit na for the third Opo. time, tatanungin ko. Ang tanong ko po talaga, hindi nyo pa ata nasasagot. Kung kasama ho ba sa requirements para makasecure ng building permit ang isang tao, kumpanya na gusto magpakonstruct ng building na kailangan specify kung sino ang mga kung sino ang contractor at para ma-check kasama na doon sa pagsumiti sa requirements yung pangalan ng contractor at yung license number ng contractor from PCAP. Meron pa bang ganong Opo. kasama sa requirements? Wala. Pagdating po sa technicalities po, ang city engineer's office po talaga. Hindi po kasi ako keen doon sa mga particular requirements in details po. So hindi po kayo sure? Yes po. Pero mukhang tama po yung yung the way na yung tinutumbok niyo po, parang tama po yun. Okay. Kasi parang wala po yata sir eh. That's why nagpasa po ako ng Senate Bill 2159. Kasama po yan sa pinapasa ko na from now on, required ang lahat ng LGU, particular na yung nag-issue ng building permit, na kailangan isumite ng gustong magpatayo ng building kung sino ang contractor at checkin ng LGU o ng taga-building permit ng City Hall kung sino yung contractor na yun, kung yung ba ay may bad record o wala. O kung yung ba ay may lisensya in the first place. At kapag nakita na may lisensya, check. Walang bad record, check. Okay, building permit, release. Yun po yung gusto ko sana na mangyari. Opo. Di ba? Opo. Ang mas siguro makakapag-enlighten po sa ganitong mga technical na question is yung ano po natin, ang city engineer's office po natin. Right. Kasi yung pinasa kong Senate Bill, Sherry, yung regulating the planning, design, construction, occupancy, maintenance, and demolition of buildings, promoting building resiliency against earthquake, fire, flood, landslide, storm, volcanic eruption. Happens to be a friend. Before him, ito muna, isang construction investigator, isang civil engineer, si Engineer Yuri Pascual, and balita ko, napuntahan doon yung construction site, tinignan niya at nakapag-imbestiga siya. Tingnan natin kung ano yung kanyang reaksyon at takeaway tungkol dito sa pinag-usapan nating issue. Engineer Pascual, magandang hapon po, sir. Hello po, magandang hapon, Senator. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya na kayo po'y imbitahan namin dito sa usaping ngayon tungkol sa gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Sir, anong takeaway nyo dito, Engineer? I-clarify ko lang, Senator, no? Ako hindi nakapunta mismo doon sa loob ng ginagawang gusali or doon sa gumuhong gusali, ano? Opo. Ako ay nandun lang ako sa labas. So, Okay. yung ang aking takeaway doon, kahit hindi ako nakapunta, ang first thing kasi na gagawin ng isang investigator ay i-check yung plan. Plan, okay. Yes. Kung nagtutugma ba yung plans versus doon sa existing. Kasi baka mamaya, yung construction methodology or yung materials na ginawa ni contractor ay substandard pala. Doon kasi mache-check yun, Senator. Okay. So, dito po, sa palagay nyo, ano yung mga ibang factors that contributed doon sa dahilan para gumuho po yung building? Actually, unang-una, possible yan na parang tinipid yung project. Wala kasi kung hawak na dokumento eh. Oo. Hindi natin alam yung mismong blueprint kung tama ba yung poste na nakalagay doon. Basta sa picture kasi maliit. Pero wala tayong pinaka-blueprint. Kung makikita sana natin yung blueprint, malalaman natin kung talaga bang tama yung ginawa nito ni contractor. Okay. May mga nagsasabi din po, engineer, na baka hindi po nagkaroon ng proper inspection sa soil. Di ba? Meron po yung ganon? Yes, tama. Malaki ang chance
na may ganon kung nagtitipid yung owner, lalo na, alam naman natin, hindi sa sinisiraan ko ang Office of the Building Officials, napakaraming City Hall dito or yung mga Office of the Building Officials, yung nagpapalusot ng mga ganyan. Di ba, very important po yan sa yung soil testing. Kung Sobra. pwede- It is required for three-story above. Required yan na magpa-soil analysis, soil test. at Kasi mahal- doon natin makikita yung pinaka-depth nung matigas na lupa. Okay. Yung soil testing, sa pagkakalam ko, may bayad yan at may kamahalan. Kaya yung iba, nagtitipid, Yes. Correct. naglalagay na lamang para maaprubahan na. Correct. Okay. So, dalawang factors na nakikita nyo posible dito, engineer, ano? Actually, three. Three. Actually, three. Okay, una, yung Yes. sasabi nyo po, sa soil testing, baka na-bypass o hindi Yes. ginawa ng tama. Tapos Hindi pangalawa, na-analyze na maayos. Hindi Correct. na- hindi na- Pangalawa, okay. yung construction. Yung sa contractor na part. Mhm. Okay. Yung pong, dito ngayon, nagsalita na po yung pickup, wala na pong lisensya yung contractor. So, he doesn't know what he's doing. In a sense. Actually, baka meron siyang experience. Madali kasing mag-hire dito sa atin eh. Alam mo kapag Senator, kapag nag-hire, ikaw ay malakas ang loob mo, dito sa atin madaling mag-hire ng may 10 to 20 years experience para makakuha or makapag-upgrade ka ng license. Dito may maipresenta ka doon sa owner na ako meron akong na-hire na 20 years ang experience yung mga ganung bagay. Ngayon, suggestion ko lang din dito sa pickup or doon sa iyong resolution, Senator, Opo. na kapag sana magre-renew ng permit, mayor's permit, itong mga gawing requirement ang pickup, yung mga kumpanya, mga construction company. Kasi doon sigurado wala na silang lusot. Hindi sila makakapag-operate kapag walang pickup. Okay. Pero sir, itong construction company o yung contractor na gumawa na building, wala raw ho talagang license. Sabi po ng pickup. Yes, kung wala talagang license, possible siya na mai-award pa rin sa kanya lalo na kapag nagtitipid yung may-ari. Okay, so maaring possible na alam na may-ari na walang license at kinuha pa rin kasi Exactly. may experience para makatipid na rin. Kasi walang lisensya, kaya Yes. mas mura. Correct. Okay. Malaki ang chance. Now, pangatlong factor ay tinipid yung mga materyales. Yes, imbis na grade 60 yung bakal, gagawing grade 33. Imbis na 3,000 PSI or 5,000 PSI yung concrete, yung pinaka-strength ng concrete, gagawin 2,000. Yung mga ganong bagay. So yun po dapat ang hanapin ng mga investigador sa mag-imbestiga sa Correct. kaso ito. Yes. Yun. Okay. So last na lang question naman po, engineer. So base po sa inyong karanasan, ano kadalasan ang dahilan kung bakit may mga building na gumuguho, mga building na hindi tumatagal? More on contractor talaga. Kasi Contractor. yung mga engineers naman, karamihan, nagde-design yan ng safe structure. Kasi may mga factor of safety pa kami na nilalagay para masiguradong stable or may structural integrity yung tinatayong building. Ngayon, kapag talagang nagtipid yung contractor, mako-compensate o mako-compromise yung structural integrity ng mismong pinagagawa. Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat po, Engineer Yuri Pascual, Civil Engineer, Construction Investigator. Sir, thank you so very much. Magandang hapon po, Sir, Engineer. Walang anuman po. Salamat din. Okay. Ngayon naman, ito na. Kausapin na natin ang bagong halal, bagong talaga na DOLE Secretary, Secretary Francis Tolentino. Sec, magandang hapon. Long time no here. Hi, magandang hapon. Long time no here, Sen. Rafi at sa inyong mga tiga-subaybay. I was very happy nung mapabalita at nalaman ko na kayo ang bagong DOLE Secretary. Sabi ko maraming mangyaring magaganda dyan sa DOLE because of you. Congratulations po muna, Sec. Salamat, Sen. Rafi. Mahirap pala dito. Pagpasok ko sa opisina, walang aircon pala doon. Electric fan lang kami kahapon. Patay. Sira yung aircon.
Oo, kaya sabi ko, ayusin to kasi masyado mainit kahapon. Akala ko maraming air condition dyan. Mukhang wala pala. Luma siguro yung building. Sa Office of the Secretary, wala. Pero doon sa lobby meron, kaya lumabas na lang ako. Okay. Pa doon sa labas. Alright. Sec, pinag-usapan namin itong gumuhong building sa Angeles City, Pampanga at napabalita na dati pa pala ito ay nabigyan ng work stoppage dahil hindi sumunod sa safety at health safety and ano ba to? Ng mga Occupational hazard safety, opo. ng mga construction worker. Bakit po ano po yung dahilan at bakit po na-lift? Opo. Nakaalis ko lang po dito sa site, Sen. Rafi, sa Balibago, Angeles. Binibita ko yung gumuhong gusali at pinulong ko rin po yung mga dole officials ng Region 3. So, Okay. noon pong September 2025, pinatigil po ito. Okay. Karoon ng work stoppage order. Opo. Hindi pa ho tayo ang nakaupo noon. Opo. Pinatigil po itong golden year sa kadahilanan ang dami nilang violation. Okay. Nagkaroon ng labor inspection, walang mga safety belt, walang tamang barak, walang protective equipment. Siguro mga 11 ata o 13, parang 11 yung violations nila, walang safety officer, etc. Tagtag no violation. So, opo, tagtag po yun. Walang safety signage and devices, walang ilaw. Walang ilaw po doon sa workplace. At napakarami po noon. At saka yung pong barak nila hindi tama, maging yung kuryente ay hindi tama yung pinaglalagyan ng mga kable. So pinatigil po yun. Pagkatapos po noon, makalipas ng isang buwan, dalawang balik sila, ayaw sila harapin ng may-ari, a certain Mr. Lim, yung golden year, pinaricade na nila yun, nilagyan ng harang at pinosta lang sa gate kasi ayaw sila papasukin yung notice of work stoppage. Okay. So yun pala ang naging dahilan para lumabas magpakita yung si Mr. Lim. Okay. Pagkatapos po ni-require po sila na pagbayad ng 100,000, pinatigil sila, may fine po yun dahil nasa violation. Pagkatapos po ng isang buwan, ang report po sa akin ay nakakomply na daw. Nag-submit ng mga requirements si Mr. Lim, na-lift po yung work stoppage order. Yung po yung WSO. Okay. Noong October 2025. So Okay. yun po yung dahilan kung bakit nag-resume yung construction. Ang sinasabi ko naman po, Sen. Rafi, kung nagkaroon ng follow-up inspection, baka naman pag-ulit nung panahon na nag-comply, sumunod na linggo, sumunod na buwan, kasi October pa yon, may violation uli. Okay. Dahil hindi pa naman 10th story o 9th story. Ang sabi sa akin, nag-comply, pero inamin nila na hindi nagkaroon ng follow-up monitoring. Aha. Kanina, Sen. Rafi, pinakita sa akin yung litrato noong sa barak. Nakita ko may nakasampay na duster. Sabi ko, malamang-lamang may pamilya nakatira dyan. Baka Correct. yung asawa. Bawal po yun. Which is very bawal. Kaya itong, yes, opo, kanina, kausap ko si Mayor, mukhang meron natabunan din ng pamilya Patay. doon sa construction site. Yun po kaya ito yung nagbuo po ako ng first day ko po kahapon, nagbuo po ako ng investigation team. Nasa preventive suspension si regional director natin doon at hanggang June 12 ay magkakaroon ng isang malawakang investigasyon. Sabi ko, June 12 maglabas ng resulta. So, Okay. yun po yung latest ngayon Senator Rafi, at ito nga, nasa highway pa ako kung napuputol-putol yung ating pag-uusap. Sa personal ko pong binisita yung construction site ng gumuhong building. Okay. So one more time, Sec. So kailan po na-issue ng work stoppage itong construction site dahil sa safety and health violations sa mga workers? Ito pong sandali lang po, Sen. Rafi, hawak ko ito. Kaya, September
24, 2025. September 24, 2025. And then kailan po na-lift? Opo. Kailan po na-lift? October po, na-lift po yun. October 2025 din. So, halos isang buwan. Halos isang buwan. So, meron ho bang Opo. pisikal na taga-Dole pumunta doon para tingnan kung talagang nag-comply na doon sa, at na-correct na doon sa mga sinasabi na violation na dapat baguhin, ayusin? Exacto, October 24, 2025. Ang report po sa akin, nagpunta po sila at isang team po nagpunta ron at di umano ay nakakomply naman daw doon sa mga nire-require na yung mga signages, yung mga safety belts, yung mga ilaw, yung labing isa na violation. Kabilang na po yung barak. Yung po yung report nila. Opo. Opo, okay. Sige po. Last na lamang po, Sec Francis Tolentino. Kumusta naman po yung search and rescue? Meron ho bang mga karagdagang mga workers tayo doon na na-retrieve? Whether buhay or wala nang buhay? Alam niyo po, kaninang umaga, madaling araw, umulan ata doon kasi basa yung paligid. Naniniwala pa rin ako na meron pang ilang buhay doon kasi may tubig na dumaloy doon sa pababa. Okay. Gumuhong gusali. Pero ang sinasabi sa akin ng mga nandun ay retrieval na lang daw sila at halos wala na daw, medyo may katagalan na. Pero naniniwala ako meron pa. Yes, sir. Ilan. Sana Tama. totoo po yun. Wala ho bang ginagamit na K9 para yung K9 na Meron, pwede kompleto po mag-amoy sila. ng mga flesh ng mga tao, yung buhay? Kung may buhay pa? Meron po sila pero masyadong malaki po yung debris sa taas Aha. na nakabunton doon sa ibabaw. Pumagilid po yung building eh. Okay. Patagilid yung bagsak niya eh. Kaya narinig ko yung pinag-uusapan niyo, baka yung pundasyon ay medyo maluwag. Harinawa, meron pa. Pero may dagdag ko, Sen. Rafi, tinanong ko kanina yung mga tao natin dito sa Dole Region 3. Opo. Ang ongoing construction dito sa Region 3 ng mga gusali na dapat i-inspect lahat ng Dole ay 7,000 building Ang dami. construction. Mhm. Ang dami po. Sila po ay 38 lang na labor inspector. Kulang. Ay Kaya talaga hong kulang kasi nga po na-suggest ko sa isang hearing sa Senado, sabi ko, magdagdag pa ng mga inspector at dagdagan ng budget para lahat, hindi lang construction site, kundi pati mga kumpanya, inspeksyonin ng mga Dole inspector. ganito po pala yan, Sen. Rafi. Alam nyo, bago lang tayo rito pero nag-imbestiga rin tayo. Meron palang dapat na 500 na dating assistant labor inspectors na wala sa trabaho dahil naglabas noon ng order na kumuha ng exam Okay. para maging permanent. Eh yung exam ay mahirap pala. Iba yung exam. Ang nakapasay at 20 lang Oh, yung una. So yung mga may karanasan na assistant labor inspector ay nawala sa trabaho. ba't di po Kasi sila... humirap yung exam daw. Iba yung exam, hindi na connected sa trabaho nila. Halimbawa po, kung saan ang Singapore, kung anong capital ng ganito, wala nang connection sa trabaho as labor inspector. Kaya humirap, kukunti yung nag-qualify. Ayun, dapat baguhin yan. Nag-qualify. Sino pong Yun na nga, gumawa ng exam? ay yung mga dati daw sa human resource. So yun nga, nagkataon lang sa natin na holiday ngayon eh. Pero bukas na bukas, ito yung aayusin natin. Bakit pinahirapan pa? Kulang na nga tayo sa tao. Correct. Tapos hindi naman meron nga daw abogado na labor inspector na bumagsak doon sa exam. Kasi nga, Yung exam. hindi related. Nahirap sila. Yeah, hindi related sa Hindi trabaho na. nila, maging trabaho nila, yung mga questions dun sa exam. Correct. Kaya kulang tayo sa tao ngayon. Ako So, po. paano natin i-inspect itong Region 3 lang po ang pinag-uusapan natin? Opo. Paano natin i-inspect itong yung 7,000 construct sites ng 38 na tao? Opo. Eh, hihingi na ako ng tulong sa iyo niyan. Sige po, sa mga susunod na
linggo, buwan, pag nagkaroon po ng hearing sa Senado, kayo po, of course, will be invited at para kayo po ay makapagsalita doon kung ano yung mga nakita nyo, mga pagkukulan na dapat gawa ng paraan na mabigyan ng solusyon. Sige po, magkita-kita tayo sa Opo, Senado muli. opo. Salamat po. Sakit na ulo pala itong napuntahan ko. Maraming salamat po. Magandang hapon. Well, just the same. Congratulations po, Secretary Francis Tolentino. Salamat po, Sen. Rafi. Thank you po. Ayun.